kasama naman. Okay, ako na yung sushi. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ngayong araw nga pala ay napaka-special. Kaya kung mapapansin nyo, nag-aayos na ako nito. Kaya naman naglalagay na ako ng sun milk or sunscreen. Umalis man or hindi, importante daw maglagay ng sunscreen kahit nasa bahay lang. Pero bago kami umalis ni Bunso at may oras pa naman, inaya niya akong maglaro ng Lego. Kaya naman, pinagbigyan ko muna. Oh no! It's coming! It's coming! Yung dinosaur nag kwak 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 kwak. Naging ano, kwak 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 kwak. Naging ano, kwak 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 kwak. Because the dinosaur is scared. Alam mo the Rex Ano ba naman yung ginawa? Oy, natatakot yung dinosaur dito. At kinalaunan, nagbihis na nga pala ako nito. Eto nga pala yung suot ko ngayon. Nag-casual lang ako. Pero dapat, presentable pa rin, syempre. At eto nga si Bunso, ginugulo ako. Sabi ko sa kanya, siya naman yung sunod. At eto nga, binihisan ko na si Bunso. Akala niya kasi, hindi ko siya isasama. Sa ngayon, favorite nga pala niya suotin tong shirt na to. Siya nga pala yung namili nito. Alam niyo ba, mahilig siya sa itim. Kaya naman kapag namimili kami ng shirt niya at pinapapili ko siya, itim lagi ang pinipili niya. Ayaw ng ibang color? Ewan ko ba dito sa batang to? Akala mo lang binata? Agoy! Go kami sa school ni ate. At kasama ko ang bumili spaghetti. So mahangin. A little. Medyo nag-rain lang here. Kailangan namin maaga doon kasi may maliit akong dala. Yung step niya maliliit kasi. So, medyo bilisan natin ang konti. So, excited na kami. Excited na rin siya. Excited na rin si ate. Kasi ngayong araw na to is mag-perform si ate sa stage. So, kailangan manood daw kami. Yes po, pupunta kami sa school ni ate niyan. Dahil nga meron silang program ngayon, ayaw kong malate. Kaya naman nagbigay ako ng 1 oras na allowance pag kami makarating doon dahil ang liliit lang ng lakad nito. O diba, nag-e-explore pa kasi ito habang naglalakad. Yeah, we're here. At nandito na nga pala kami sa school ni ate. Buti na lang hindi pa nag-uumpisa at nakahanap agad kami ng upuan. Gusto ko sana sa unahan para makita ni Bunso, kaso napakadaming tao na ang aaga nila. Pagkaupo nga namin ni Bunso, hinanap ko agad si ate. Ang alam ko, naka-red siya. Yung pala, hindi niya hinubad yung jacket niya na purple. Dito talaga sa Japan, on time talaga sila. Kapag sinabi nilang gantong oras ang umpisa, ganto talaga hanggang matapos. At eto nga, habang pinapanood ko si ate, proud na proud ako sa kanya. Gusto niya kasi yung mga ganto. Si ate nga pala yung gumagalaw dyan, na naka-purple. At eto naman kami ni Bunso, nahihiya pa siya sa camera. Agoy! At eto nga palang dala ni Bunso, dinala talaga namin to para kapag hinanap kami ni ate, makita agad kami. Natatawa nga ako kay ate dito kasi napaka-hyper sumayaw. At eto pa nga, naligaw pa nga si ate ng linya. Akala nga niya, sila na yung magpo-perform sa unahan. Kasi bawat linya o grupo ay pupunta sa unahan at may sarili silang instrument na hawak. Nakakatuwa nga si ate dito kasi todo bigay talaga siya sa pagkikembot. Talaga naman, napaka-hyper. At eto na nga yung moment na sila na ang sunod. Napansin ko nga, parang hinahanap na kami ni ate neto. Napayuko pa nga si ate, akala niya wala kami. Kaya naman nung inangat na niya yung mukha niya, yung dala namin ni Bunso na parang Elsie, tinaas ko para makita niya kami. At nung nakita nga niya kami, natuwa siya. At kumaway pa nga si ate nito. Akala niya wala kami. Hindi pwede yun, no? Alam kong itong moment na to, napaka-treasure sa kanya. Kaya hindi pwede ako mawawala.
At habang pinapanood ko nga uli itong video ni ate, parang naiiyak ako. Parang kailan lang kasi, ang liit lang niya. Ang bilis talaga ng panahon. At itong ginagawa kong vlog, balang araw, makikita uli nila ito at maririnig. At sa mga nanonood din ito, saksi rin kayo sa performance ni ate. Pagkatapos nga ng program ni ate, tiningnan naman namin yung exhibit nila. Ito, gusto nang umuwi. Tingin ko ng exhibit ni ate Kaso, merong batang naiinip na at gusto na daw niyang umuwi. Sabi ko nga sa kanya, sandali lang kasi hahanapin pa natin si ate. At nung nakita na nga namin si ate, nandito na nga pala sila sa classroom. Naglalaro nga pala sila. Lagi nga daw niya itong kasabay pauwi. Pauwi na kami. Umuulan. Medyo nag-shower. Yung rain. And here's Kaden. Hi, say hi! At nung natapos na nga yung program ni ate, umuwi na agad kami dahil itong isa, nag-aaya na talaga siyang lumabas. Nagmamadali ba? Akala mo naman may lakad? Alam ko ilan sa atin mga magulang, busy sa trabaho, busy sa mga gawaing bahay, busy sa paninegosyo, para lang may maipakain sa ating pamilya at meron din tayong ma-share sa ating partner. At lalo na ang mga single mom at single dad dito. Pero syempre ilan dito sa atin, paano natin hahati-hatiin yung oras natin? Pero alam nyo, ngayon ko lang na-realize nung malaki na ako kung bakit nagtatrabaho yung mga magulang natin. Pero based on my experience nung bata pa ako, para sa akin, hindi mahalaga yung laruan, yung mga bagay dito sa mundo na binibigay. Ang pinakamahalaga pa rin, yung present ng pagiging magulang. Yung umattend ka sa school na on time ka, simula umpisa hanggang huli yung program. Napaka-treasure pala yon sa isang bata. At makita ka niyang nanonood. At lagi kong iniisip, napakabilis silang lumaki ng mga bata. Balang araw, magkakaroon sila ng sariling desisyon at buhay nila. Kaya hanggang bata pa sila, sikapin natin na magkaroon tayo ng treasure memory para sa kanila. Yun lang po, salamat!